Tunay nga po na kapag tayo po'y nanood ng mga balita, ay nakakalungkot po. Hindi pa man natin nakakalimutan yung wildfire sa Los Angeles, California, ay iba-iba na namang pagsubok. Sa Malaysia ay talagang ang taas ng apoy dahil sa oil spill yata po yun na nagliliyab po yung city. Marami na nasaktan and we're praying wala namang namatay, but still, we ask for protection ni Lord para sa mga taga-Malaysia. At kamakailan lang ay ang Bangkok, Thailand at ganoon din po ang Myanmar na kung saan po sila po ay dumanas ng 7.7 magnitude na lindol at nakakalungkot po. Ang dami hong namatay na po, ang daming sugatan at yung mga gusali, gumuho, nakakalungkot po. Talagang pag nakita nyo po, nakakatakot, nakakawala po ng kasiyahan kapag napanood po ito. In Isaiah chapter 24, na isang malaking paalala po para sa ating lahat. If we will read Isaiah 24, buong chapter ay ganito po ang ating mababasa. Verse 1, makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Iisa ang sasapitin ng lahat, pari man o mamamayan, amo man o alipin, nagtitinda man o bumibili, nagpapautang man o umuutang. Lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Matutuyo at titigas ang lupa, manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang tao. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Malalanta ang mga ubas at mauubos ang katas nito. Ang mga nagsasaya ay malulungkot at hindi na maririnig ang magagandang tugtugan ng mga tamburin at alpa at ang hiyawan ng mga taong nagdiriwang. Mawawala ang awitan sa kanilang pag-iinuman at ang inumin ay magiging mapait. Mawawasak ang lungsod at hindi na mapapakinabangan. Sasarhan ang mga pintuan ng bawat bahay para walang makapasok. Sisigaw ang mga tao sa lansangan na naghahanap ng alak. Ang kanilang kaligayahan ay papalitan ng kalungkutan. Wala ng kasayahan sa mundo. Ang lungsod ay mananatiling wasak, pati ang mga pintuan nito. Iilan na lamang ang matitirang tao sa lahat ng bansa sa mundo, tulad ng ulibo o ubas pagkatapos ng pitasan. Ang mga matitirang tao ay sisigaw sa kaligayahan. Ang mga nasa kanluran ay magpapahayag tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nararapat ding purihin ng mga tao sa silangan at ng mga lugar na malapit sa dagat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Maririnig ang awitan kahit sa ang dako ng mundo. Purihin ang matuwid na Diyos. Pero nakakaawa ako. Ako'y nanghihina sapagkat patuloy ang pagtataksil ng mga taong taksil. Kayong mga mamamayan ng mga bansa sa buong mundo, naghihintay sa inyo ang takot, hukay at bitag. Ang tumatakas dahil sa takot ay mahuhulog sa hukay at mabibitag ang mga lumalabas dito. Uulan ng malakas at mayayanig ang pundasyon ng lupa. Bibitak ang lupa at mabibiyak. At magpapasuray-suray ito na parang lasing at parang kubong gumagalaw-galaw sa ihip ng hangin. Ang lupa ay mabibigatan dahil sa kasalanan at mawawasak ito
at hindi na muling makakabangon. Sa araw na yon, parurusahan ng Panginoon ang mga makapangyarihang nilalang sa langit, pati ang mga hari rito sa mundo. Sama-sama silang ihuhulog sa hukay na katulad ng mga bilanggo. Ikukulong sila at saka parurusahan. Magdidilim ang araw at ang buwan dahil maghahari ang Panginoong makapangyarihan sa bundok ng Zion, sa Jerusalem. At doon mahahayag ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga tagapamahala ng kanyang mga mamamayan. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Yan pong kabuuan ng Isaiah chapter 24 ay sa panulat ni Propeta Isaiah na kung saan po ito ang magaganap sa mundo pong ito. Nakakatakot man kung marinig, pero ito po ay isang paalala, babala na kailangan talaga nating magbalik loob sa Diyos. Repent and accept His Son, Jesus Christ, because this will happen.